I really can't help but to suppress a smile. Hinawakan ko ang buhok niya. Ignore? Nakasubsob ka nga dyan sa tuhod ko kanina eh. Inirapan ko siya na agad niyang ikinanguso. Hindi niya ako sinagot kaya ako na lang ulit yung nagsalita. Kinikilig lang kasi ako kaya ganun. Can't you see me blushing while you're driving? Pag-amin ko na agad ikinatas ng kilay niya, agad ding sumalubong sa akin ng malawak niyang ngiti. Talaga? Oo nga. Kinurot ko ang ilong niya kasabay ng kumawalang tawa sa labi ko pero agad din yung naalis nang maging seryoso ang mukha niya at bigla siyang lumuhod sa harap ko. Ngayon ay nasa pagitan na siya ng mga hita ko at halos magkasing pantay na lang kami. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? His face becomes more serious like the heck. Mas malala pa ata ang mood swing na meron itong lalaking to. Mahigit 30 minuto ka nang nasa opisina niya, di ba? Kumunot ang noo niya nang sabihin ang mga salitang iyon. Naging malikot ang mata ko at iniiwasan ng mga seryosong tingin niya. Nag-usap lang naman kami doon eh. Sabutin mo ko, Danica. Napanguso na ako dahil sa mas sumeryoso ang boses niya. Sinamaan ko siya ng tingin. And you didn't follow me. You said susunod ka 30 minutes na. Wala pa ako? Doon nawala ang pagkakaseryoso ng mukha niya. Ngingiti nga sana ako dahil ngayon siya naman ang nasa tense na sitwasyon. Pero nanlumo ko sa sunod niyang sinabi. Pero nagtagal ka pa din. Pero hindi mo ko sinundan. Ang sabi mo 30 minutes lang. Saad niya sa harapan ko. Anong pinag-uusapan niyo? Iiwan mo na ako? Babalikan mo na siya? Kinikilig ka pa nga sa akin kanina, di ba? Ow! Hindi ko siya napigilang batukan dahil sa mga lumalabas sa bibig niya. Ano ka ba, cheese? Tao, malamang. At muli ko na naman siyang nabatukan dahil sa isinagot niya. Namimilusopo ka ba? Pinanlakihan ko ang mata mo, akala mo sinong matapang nakaluhod naman sa harapan ko. Nagtagal ako doon kasi madami siyang sinabi tungkol sa trabaho. Sagot ko, gusto kong sampalin ang sarili ko dahil alam kong hindi lang yun ang totoong nangyari pero hindi niya pwedeng malaman. I can handle that kind of things. Tsaka sisiguraduhin kong huli na yung ganong klaseng pag-uusap naming dalawa. Inabot ko ang 2 pisngi niya. Seryoso pa din ang mukha niya pero makikita mo doon ang gulo. Chase, don't overthink too much, okay? Inilapit ko siya sa akin para maabot ko ang noo niya. Then, I kissed his forehead. You trust me, right? I softly asked. Hindi mapigilang tumibok ng mabilis ng puso ko nang sumubsob siya sa dibdib ko at doon sunod-sunod na tumanggo. I can't help but to think that I am so lucky for having him. Ano ang dapat kong hilingin? Sa ipinapakita ni Chase, mas napapatunayan ko kung gaano niya ako kamahal na kailangan kong paniwalaan ng lahat ng sinasabi niya. Hinayaan ko siyang sumubsob sa dibdib ko na alam kong gustong-gusto din naman niya. Hindi kalaunan ay ayan na naman siya sa paghihigpit ng hawak niya sa bewang ko. Napangiti ako. Chase, pagtawag ko sa kanya. Ngumiti ako bago hinaplos ang buhok niya. I feel so safe with your arms around me. Bulong ko na sakto lang para marinig niya. Te amo, Danica. Mas lalo akong napangiti. God, I don't want this to end. Gusto ko ganito lang kami palagi. Danica? Sabi ko, te amo. What? Hindi kita marinig. Pagmamaang naang ko. Chase said, te amo. Pinisil ng 2 kamay niya ang bewang ko. Te amo? Para kanino? Pinigilan kong matawa dahil alam kong may inis na naman siya at hindi nga ako nagkamali dahil bigla niyang inangat ang ulo niya. To you. Madiing bikas niya pero nakanguso. Tumanggo-tanggo ako. Alam mo bang tatay ang turing ko sa'yo? Tatay? Oo, bakit? Bawal ba yun? Itinagilid niya ang ulo niya. May magtatay bang nagbebem? Bago pa niya matapos ang sasabihin niya ay kaagad ko nang tinampal ang bibig niya. Kahit kailan talaga wala ding preno ang bibig nito, paano na lang kapag nasa harap siya ng mga anak namin, di ba? Yung bibig mo. Saway ko sa kanya pero bumusangot lang siya at tumayo sa harapan ko. Magluluto na lang ako, go and change. Sabay irap niya sa akin na ikinatawa ko ng mahina. Tatay naman talaga ang turing ko sa'yo eh. Sigaw ko sa kanya dahil papasok na siya sa kusina. Whatever, sigaw niya pabalik. Suplado din talaga. Pero bago pa siya tuluyang makapasok ay sumigaw ako ulit.
Tatay na magiging anak ko! Pagkatapos kong isigaw yun ay mabilis akong tumakbo sa kwarto at rinig na rinig ko ang mga yapak niyang sumusunod sa akin at sigurado akong tumatakbo din siya. Danica! Mas binilisan ko ang pagtakbo kahit na medyo masakit sa pagitan ko hanggang sa makarating ako sa kwarto nang hindi niya naaabutan. Mabilis ko yung nilak para hindi siya makapasok. Hingal na hingal akong umupo sa kama at gusto ko na talagang magsisi sa ginawa ko, lalo na sa pagtakbo dahil sumakit talaga siya. Gosh, nakalimutan ko atang malaki ang pumasok sa akin kagabi. Danica, open the door. Let's talk. Muntik na akong humalpak ng tawa sa narinig ko. Kumakatok siya sa pinto ng kwarto ko. Talk my ass. Sigaw ko sa kanya pero nagulat lang ako sa naging sagot niya. Hindi ko lang kakausapin yan, Danica. Iniling ko ang ulo ko dahil sa naiisip. Ayoko, magluto ka na lang dyan. Sigaw ko at natapawang dumiretso sa banyo. Pagdating ng dinner ay sabay kaming kumaing dalawa. Sa una, pangiti-ngiti ako dahil bakas na bakas sa mukha niya ang pagkapula. I wonder kung anong reaksyon nito habang nagluluto. Masagana akong kumain ng niluto niyang adobo habang siya naman ay walang imik. Hinihintay ko na siya mismo ang magsalita. Pagkatapos naming kumain ay nagpa siya akong ako na ang magliligpit na tinangguan lang naman niya. Habulin talaga. Iniling-iling na lang ako habang naguhugas na ng plato. Umalis na siya at siguro andoon siya sa sofa or sa kwarto niya. Sa gitna ng ginagawa ko ay biglang pumasok sa isip ko ang nangyari kanina sa company ni Clark. Naisip ko kung itutuloy ko ba ang trabaho ko sa kanya. Kung sa katunayan ay enough na ang ginawa kong pag-e-endorse sa kanya noong photoshoot. Malaki din kasi yung pakiramdam ko na mauungkat yung nakaraan. Biglang lumitrato sa isipan ko ang luhang pumatak mula sa mga mata niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung para saan ang mga luhang yon. Danica, are you done? Napatihim ako nang biglang nagtanang si Chase mula sa sofa. Miyarda, kung san-san na naman umaabot yung isip ko. Patapos na! Sigaw ko pabalik. What is he up to? Akala ko hindi niya na ako kakausapin. Mabilis kong tinapos ang ginagawa ko pero bigla akong napapikit nang nabuhusan ng tubig ang suot kong damit at saktong sa bandang harap pa talaga. Manipis pa naman ang ipinalit kong damit, baka tuloy ang panloob ko. Tsk, kung san papatapos na tsaka pa mabubulilyaso. Lumabas ako at naabutan ko siyang kantseng nakaupo sa sofa. Napataas ang kilay ko nang makakita ako ng dice sa round table. Pero ang mas nagpataas ng kilay ko ay kung bakit siya nakahubad. Anong ginagawa mo, Chase? Nalipat ang tingin niya sa akin mula sa cellphone niya. Sitting. Pangalawang sagot mo na yan sa akin ngayong araw. Diretso kung saad. You're asking, of course I'll answer. Pakuwi niya pang sagot. Hindi ko nalang pinansin ang naging sagot niya. Anong nangyari sa damit mo? Nakikita ko ang suot mo sa loob. Babae ka? Nakita kong nakatingin ng mga mata niya sa hinaharap ko kaya agad ko iyong tinakpan. Nabasa eh. Magbapalit lang ako, hindi ko na siya hinintay na sinagot pa at dali-dali akong umakyat sa kwarto. Ano ba yan? Nangingilabot ako habang tumatagal sa tingin ni Chase eh. Pinili kong isuot ang red nighties ko dahil patulog na din naman. Pinatungan ko na lang yun ng robe na pantulog ko din. I sprayed Victoria's Secret Candy Baby perfume before I decided to went down again. Hindi ko din alam kung ba't ko pa ginamit yung perfume ko ngayon eh. Matutulog na din naman. Pagkababa ko ay naabutan ko na naman siyang galing lang sa kusina at may daladalang wine. What's that for, Chase? I asked. Sinuri muna ng mga mata niya ang katawan ko. Bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Hinintay ko ang sagot niya pero tiningnan niya lang ako sa mata at umupo ulit sa sofa. It was a little bit awkward because he's half naked. I mean, nakita ko naman siyang nakahubad. Sadyang hindi lang ako sanay. Pinakiramdaman ko siya. This is the first time that he's acting like this. Ni minsan hindi siya kumukuha ng alak nang hindi ko nalalaman. Tol parati niya yung pinapaalam sa akin. What are you up to? I asked again while standing in front of him habang siya naman ay parang hari na makadekwatro. Ngumisi siya at bigla niya akong tinaasan ng kilay. Sus Mariusep tong lalaking ito. Tinutukso ba niya ako? Why look so tense? Come and sit with me, he answered at tinuro niya pa ang upuan na nasa harap niya. Bakit tuon pa? Ayaw ba niyang sa tabi niya ako umupo? Shia? Lumalandi na ba ako? I didn't utter even a single word. Kusa na lang akong umupo sa itinuro niyang upuan. Napatutok ang tingin ko sa dice na nasa round table na nakapagitan sa aming dalawa. Nanatili ang tingin ko doon nung bigla niya yung kunin at nilagay sa tabi niya. Magbabago ang isip ko. Ayoko nang gamitin to. Ha? Gamitin saan? Ang dami namang kaartehan sa katawan ng lalaking to. Pakainin ko sa kanya yung dice eh. Chase, ano to? At bakit ka nga kasi nakahubad?
Hindi ko na talaga mapigilang magtanong. Nothing. Mainit nito eh. Meron tayong aircon at bukas lahat. Kulang pa ba kailangan pang lakasan? Ang init daw ang lamig-lamig na nga. Ramdam mo sa bawat sulok ng bahay ang lamig. Kaartehan talaga nitong taong to. Sinalinan niya ng wine ng 2 kopi pang dala niya at ibinigay niya sa akin yung isa. Tinanggap ko yun ng walang pag-aalinlangan at tinignan ko lang siyang lagukin ang sa kanya. Napatingin ako sa bote ng wine. It's Louis Roederer Champagne, one of my dad's favorite wine. Medyo may kalakasan din to. But speaking of my dad, I missed him already. Napatingin ako kay Chase na nakatingin din sa akin. Matamis ko siyang nginitian at inisang lagok ang wine na nasa kupita ko. Wanna play a game? Kalaunang saad niya. Parang gusto kong pumalakpak sa narinig. My instinct was right. This man is up to something like a game. Ang lakas talaga ng instinct nating mga babae, kaya kung may hinala kayo, paniwalaan nyo kasi tama yan. Okay, let's play a game. More wine please. Pagsasakay ko sa gusto niya. Hindi nakatakas sa akin ang ngiti sa labi niya bago ako sinalinan ulit ng wine. Pero biglang naging madiin ang tingin niya sa akin kaya tinaasan ko siya ng kilay. He think na hindi ako papayag sa gusto niya o kaya mag-aalinlangan ako. Well, dream on. Siya naman ang nagsalin sa kupita niya. Truth or dare? I nodded. Yun na lang naman palang gusto niya pero bakit paring prepared na prepared siya? Sure, kung yan ang gusto mo. Sagot ko. May iba pa akong gusto. Saad niya na ikatiningin ko sa kanya. Ano ito? Ininom niya ang wine niya habang nakatingin sa akin bago sumagot. Ikaw? Napakagatlabi ako. Ito na naman siya. Crazy. You go first. Pag-iiba ko sa usapan. No, let's play fair. Sagot nito bago pumunta sa kusina. Pero bago siya tuluyang umalis ay may sinabi pa siyang nagpatigil sa sistema ko. Por cierto, te ves tan sexy esta noche. Podría llevarte ahora mismo. Salitang binitawan nito bago umalis. Inulit ko pa sa isip ko ang sinabi niya pero napatakip lang ako ng muka. Yung sinabi niya ba naman kasi parang timang, nakakakilabot? Napatakip ulit ako sa mukha ko nang umulit na naman yung sinabi niya sa isip ko. By the way, you look so hot, Knight. Might take you right now.